Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating segment na Ang Take Ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Panood po tayo sa aking YouTube channel na Attorney Ricky Tumutorgo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Papanood rin tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook or Meta page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, pumipili po ako dito ng ilang mga topics natin na alam ko gusto nyong malaman anong take ko. Oh, kaya ito na yon. Unang topic natin, nagbago ng plano si Pulong. Yung dating 16 na bansa, ngayon dalawa na lang. At hindi na 2 months. Hindi na 2 months. Dati December 16 to December 15 to um February 20. Ngayon ano na lang, January 2 to January 30. Yan. Bakit? Ano kayang dahilan ng pagbabago ng plano ni Pulong? Yan. Alamin nyo ang take ko. Ito, si Senadora Loren Ligarda nagliktura. Linikturahan yung kamera doon sa Baykam. Anong take ko dyan sa ginawa na yan ni Loren Ligarda? Yan, mamaya. Panghuli natin, si Atong Ang nagtatago na. Ano ba to? Parang mahihirapan na naman yatang maaresto ito. Pinabayaan din kasi ng PNP eh. Anyway, mamaya, alamin nyo yung take ko tungkol sa issue na to. Dito muna tayo kay Pulong. Mga kabunyog, mga kababayan, yung original na request ni Pulong Duterte na tinawag na world tour, binago na ni Pulong. Nadala sa pressure. Nadala sa pressure. Kasi talagang grabe ang reaksyon ng mamamayang Pilipino. Grabe ang reaksyon ng netizens. Tayo, kasama na doon. Imagine nyo naman, kongresista ka, tapos magbabakasyon ka 2 months, tapos ang pupuntahan mong bansa, 16 countries. Tapos ang sabi pa niyan, hindi daw yun world tour Hindi daw yun world tour. O di ano pala yun? Alam niya na hindi pagbibigyan yun, hindi aaprubahan yan ng speaker ng House kasi kailangan niyang kumuha ng clearance o travel authority sa speaker ng Kamara. Public official siya Tapos babiyahe ka sa ibang bansa, kailangan may travel authority. Kailangan ipakita mo na pinayagan ka ng pinuno ninyo. Sa case niya, ang pinuno, yung speaker. Kaya lang, mukhang nasabihan siya ng opisina ng speaker, pasensya na, pero mahirap na mag-grant yung gusto nyo. Grabe ang reaksyon ng netizen, ng mamamayang Pilipino, lalo sa social media. Ngayon, nakarating sa kanya yan. Kaya pinag-isipan niya, ginawa na lang ngayon, dalawa. Dalawa na lang, mga kabunyog, dalawang bansa. Mula sa 16, dalawang bansa. Ang bansang pupuntahan niya ay the Netherlands at Australia. Yun na. Yung maraming bansa sa Asia, hindi niya na sinama. Singapore, Cambodia, Thailand, yan yung mga nakita natin, Hong Kong. Yun yung mga nakita nating pupuntahan niya dito sa Asia At saka yung mga bansa sa Europa, marami doon. Germany, France, Belgium, Switzerland. Inalis niya na yon. The Netherlands na lang. Ngayon, bakit? Bakit nagplano? Bakit nagbago ng plano si Pulong? Dahil nga alam niyang hindi magagrant ng yon. Hindi aaprubahan yun ng speaker ng House. Napaka-negative, napakalakas ng pagkundina ng mamamayang Pilipino. Sobrang hirap na nga ng buhay ng mga Pilipino. Tapos itong congressman na si Pulong Duterte ay magbabiyahe 2 buwan. Ano yan? Parang Bato de la Rosa yan. Hanggang ngayon hindi pa nagpapakita. Hindi na nagagampanan ng trabaho niya. Hindi naman pwede yun. Kaya sabi nga ni Congressman Antonio Teño, ano ba siya? Representative ng distrito niya o representative ng Miss Universe?
Tama naman yung reaksyon ni Congressman Antonio Tinio. Congressman ka tapos ganun ang mo, magbabiyahe ka 2 buwan. Ang original na plan niya, December 15 to February 20. At original na plan niya 16, yes, 16 na bansa. O ngayon 2 na lang. Pero sa totoo lang, ito lang ang masasabi din natin diyan mga kabunyog, mga kababayan. Ah, kahit naman Netherlands yung binigay sa kanya, yung sinikuran niya ng travel authority. Ang totoo, kapag nakakuha ka ng travel authority sa the Netherlands, yung mga bansa sa Europa, pwede mo nang puntahan. Kasi iisa lang naman ang visa ng Europe, Schengen visa. 4 na bisis na akong napunta ng Europe eh. Ang pinakahuli, ito lang, itong lately lang, itong September, October. Oh. Ano yun? Ang visa niya na binibigay, ang nagpa-process niyan, isang bansa yon. Kaya pwedeng sabihin mo, papunta ka ng the Netherlands, katulad ng sinabi ni Pulong. Pero once na nasa Europe ka na, nasa the Netherlands ka na, pwede ka namang pumunta ng Belgium, pwede kang pumunta ng Germany, pwede kang pumunta ng France, pwede kang pumunta ng Switzerland. Kaya actually, yung mga sinabi niyang bansa doon na pupuntahan niya, na inalis niya na ngayon, sa totoo, pwede niya pa rin niyang puntahan. Sino naman pinagluloko niya? Sino naman pinagluloko niya? Magkakatabi lang yung mga bansa na yan. Netherlands yung sinabi ni Pulong na pupuntahan niya kasi nandun yung ICC sa Dahig. Pero, katabi lang ng the Netherlands ang Belgium, katabi lang nito ang France, katabi lang ang Germany. So, pwede siyang pumunta doon. Ano lang yan, madali lang na biyahe yan sa eroplano kaya sa train. At hindi na kailangan doon magpakita ng kung magti-train ka din lang o magbabaylan ka kung may sarili kang sasakyan, hindi naman kailangan ng passport doon. Hindi na rin kailangan doon ang visa. Schengen visa lang. Isa lang na visa sa buo ng Europa. Kaya yung travel authority niya, hindi na yan kailangan. Once na nandun ka na, hindi na kailangan yung travel authority dyan. Kaya, sino naman pinagluloko nito ni Pulong? Sino naman pinagluloko niya na yung 2 bansa lang na yan ang pwede niyang mapuntahan? Hindi. Pwede pa rin siyang pumunta sa maraming bansa na yon. Kasi nga, iisang visa lang yon, Schengen visa. Yung mga bansa sa European Union, kahit nga Eastern Europe, pwede niyang puntahan. Mga Romania na yan, mga Czech Republic, pwede niya pa rin niyang puntahan. Kasi iisa lang ang visa dyan. At saka napakahaba pa rin yung kinuha niyang panahon. 1 month? Ang daming trabaho. Ang daming trabaho sa Kongreso. Talagang itong mga ito magbabakasyon na ng Ingrande. At isipin natin, ang bagong pitsa niya ngayon na kinuha ay mula January 2 to 30. Kaya lang, mula ngayong December, itong mga susunod na araw, break na sa Christmas yan. So, ibig sabihin, ang bakasyon niya napakahaba. Magbabakasyon na ng Christmas at saka New Year break. Tapos pagka New Year, hindi kaagad siya re-report sa trabaho. Pupunta na siya ng ibang bansa. Kaya rin tong si Pulong eh. At malamang yung original niyang sadya, natitingnan yung deposito ng kanilang pamilya, tuloy pa rin yun. Tuloy pa rin yun kasi hindi lang naman sa Netherlands siya saka sa Australia pupunta. Pupunta pa yan sa ibang bansa. Hindi niya lang dineclare kasi nga matiteknikal siya. Ayaw niya, baka ma-disapprove yung kanyang application. Pero once na nandun na siya sa Europe, once na nandun na siya, libre na siya dyan mag-iikot sa mga bansa na yon. At posibleng yung mga accounts nila nandun. Yan yun, mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, ang importante dito, kahit papano, na ipakita natin na kapag tayo nag-iingay, kapag tayo nagbuboses ng ating pagtutol, yan ang Kaya achievement din natin yan. Kahit papano, 2 bansa na lang yung in-apply niya, naobliga siyang tapyasan ang mga bansa. Pangalawa,
Nabawasan ng isang buwan ang kanyang biyahe. Dati December 15 to February 20. Ngayon, January 2 na lang to 30. Okay. O dito, maraming nagtatanong sa akin, Attorney, bakit dun sa isang videong kumakalat, galit na galit si Senadora Loren Ligarda? Anong take mo ba doon? O ganito kasi ang nangyari diyan, mga kabunyog, mga kababayan. BICAM na yan, ano? BICAM. Bicameral Conference Committee. Eh, ang problema, sa BICAM, ang daming sinisingit, ang daming insertions, galing sa mga kongresista. O, doon napiko na si Senadora Loren Ligarda. Sabi niya, pagdating dito sa BICAM, limited na lang ang fiscal space na pwede nating gawin. Ibig sabihin ng limited na fiscal space, hindi na pwede yung napakaraming mga insertions o pahabol o singit. Ha? Sabi niya, imaginein mo, isisingit mo 54 billion. Imaginein mo ang pahabol mong corrections, 54 billion. Pwede ba yon? Correction pa ba yung 54 billion ang gusto mong ihabol na correction? Hindi na. Sabi ni Senadora Loren Ligarda, dapat kasi ganito. Yung original pa lang na budget, yung pagkakagawa pa lang, ang gumagawa niyan, DBM, Department of Budget and Management. Yung ginagawa niyan, ang tawag NEP, National Expenditure Program ng administrasyon. So dapat doon pa lang, yung mga distrito, yung mga iba-ibang lugar ng Pilipinas, nagsasubmit na doon sa DBM ng kanilang mga projects para na pag-aaralan. Para pagdating sa Senado o sa Kongreso, sa Senado, ano na lang doon, kumbaga, ang assumption doon o ang presumption doon, pinag-aralan ng DBM yung mga project na nakalista diyan. Okay, kung mayroon mang mga amendments o kunting pagbabago ang mga kongresista, okay yon. Pero ano lang, wag marami. Ganon din sa Senado. Ay medyo napipikon si Loren Ligarda kasi nasa BICAM na, pero ang mga ginagawa pa rin ng mga pagbabago sa budget, bilyon-bilyon. 54 billion sa DPWH, mula 21 billion, 31 billion, ginawang 50 ba? Yung ano, 51 billion yung ano, yung MAIF, yung MAIF at saka yung farm to market roads, ginawa ring 32 billion. Kumbaga, ang lalaki ng mga insertions o pagbabago. Kaya sabi ni Senadora Loren Ligarda, gawin nyo naman yung trabaho nyo. Ibig sabihin, yung mga ahensya ng gobyerno, gumawa na kayo ng budget, ilagay nyo na doon yung mga gusto nyo. Yung mga kongresista naman, iwasan na daw na BICAM na, ang dami pa ring sinisingit. May mga sulat pa daw siyang nare-receive. Pahabol sa kanya bilang congressman, ay kung senador, pinapakiusap, isingit ito, isingit ito. Sabi niya, ayaw ko ng insertion, sabi niya. Sa susunod, ayaw ko na ng mga insertions na yan. Gawin nyo yung trabaho nyo. Doon pa lang sa NEP, ilagay nyo na doon yung mga gusto nyo. Kaya yung mga proyekto ng mga distrito, ng iba-ibang ano, doon sa NEP gawin. O, yan ang sinasabi ni Loren Ligarda. Eh, hindi siya makontra ng mga kongresista eh. Kahit si Congressman Rufus Rodriguez sabi, thank you for lecturing us. Sabi naman ni Loren, hindi naman ako na hindi. Hindi ako nagliliktura. Pero actually, may punto si Loren Ligarda. Ang take ko doon ganito, tama naman si Loren, pero napaka-idealistic nun. Hindi nangyayari yan sa Pilipinas. Hindi mangyayari yan sa Pilipinas. Dapat ganun. Ibig sabihin yung budget, piniprepare ng executive sa pamamagitan ng DBM. Ang mga kongresista dapat, hindi naman trabaho ng kongresista na maglagay ng mga projects. Hindi trabaho yan ng kongresista, yung mga tulay, kalsada, yung mga flood control, yung mga farm to market roads. Hindi yan trabaho ng congressman. Legislation ang trabaho ng congressman. Gumawa ng batas. Dapat yung mga paabot na yan, nagawa ng tulay sa lugar nito, gawa ng kalsadang, gawa ng flood control, dapat yung mga local government units, yung mga officials ng gobyerno, kahit concerned citizen, susulat ka sa sa district engineer mo, ipaabot mo doon yung mga gusto nyo, yung mga punong barangay, ipaabot.
Tapos yung district engineer, pag-prepare niya, isasubmit niya sa central office. Yung central office naman ng DPWH, isasubmit sa DBM. Yan na yung NEP. Pagdating ngayon sa Senado at Kongreso, wala nang masyadong insertions. Lalo na sa BICAM. Napikon si Loren Legarda kasi BICAM na yun eh. Kumbaga sa kanya, BICAM na nga. Tapos ang dami nyo pang mga sinisingit. Oh, ang totoo kasi diyan, sabi nga ni Senador dating Senate President Franklin Drilon, tanggapin na natin ang katotohanan. Ang nangyari diyan, maraming mga insertions kasi maraming mga kongresistang gustong pagbigyan sila. Kumbaga may mga kongresistang nadihado. Nung pinag-usapan sa Kamara, nakalusot na yan sa Kamara, may mga kongresistang nadihado. Siguro kung ano-anong warning sa DPWH, kung ano-anong warning sa presidente. So pinipilit ngayon ng DPWH at saka ng executive na ihabol yon yung 54 billion. Kaya lang ang Senado rin, tumitindig rin. Hindi na. Nakakahiya naman sa amin yan. Ibig palang sabihin kami ang mali. Yun. Ngayon, ang naging compromise diyan ganito, sumulat ng apology letter si Vince Dizon. Pangalawa, tinapyasan ng 20.7 billion yung budget ng DPWH. Hindi na buong binigay yung yung rene-request na ibalik yung 54 billion na tinapyas, hindi na. 20.7 billion ang tinapyas. So, halos kalahati o sobrang kalahati ang na-retain. Hindi pinagbigyan yung DPWH. Kaya lang, ang sinasabi dyan ni Loren Legarda, pag tayo'y nag-uusap na sa BICAM, wala na dapat maraming insertions. Kung mayroon man, kunti lang na mga corrections. Yung nung mga pagkakaiba ng bersyon ng Kamara at saka ng Senado. Pero kung maraming isisingit, may natatanggap daw silang sulat, note, kisingit nitong ganito, ganyan. Ayaw na, kaya galit na si Loren Legarda. Ito, si Atong Ang. Si Charlie Atong Ang. Ito, matagal na itong gusto ng mga pamilya ng mga biktima ng missing sa Bungeros. Matagal na nilang hinihintayan na makulong itong si maaresto at makulong itong si Charlie Atong Ang. Kaya lang lumalabas ngayon, wala eh. Ayon nga sa nagtatago na ba si Charlie Atong Ang kasi hindi na makita. Hindi na alam ng NBI kung nasaan, hindi alam ng DOJ. Anong posibilidad niyan? Kaya maraming nagsasabi, nagtago na yan si Atong Ang. Hindi magpapaaresto na yan. Bakit nagtago na si Atong Ang? Kasi nga, may resolution na ang Department of Justice. Mayroon ng DOJ resolution na may finding ng reasonable certainty of conviction. May prima facie evidence. Kaya ibig sabihin, isasampa na ito sa korte. Yan yung resolution ng DOJ, ready for filing na. Tapos na yung preliminary investigation, may finding na ng prima facie evidence, mayroon ng reasonable certainty for conviction. Kaya ready for filing na. Ngayon, pag na-file na yan, maglalabas na ang korte ng arrest warrant. Pag naglabas na ng arrest warrant ang korte, aarestuhin na yan, makukulong na si Atong Ang. Siyempre, hindi niya maisip yan makukulong siya. Ang yaman-yaman niya, bilyonaryo siya, hindi niya mapapakinabangan yung yaman na yan. Parang katulad na rin siya niyan kay Kibuloy. Kaya mayroong mga nagsasabing nagtago na si Atong Ang. Kaya lang, hindi dapat mangyari to na pag lumabas na naman ang arrest warrant ng korte, mahihirapan na namang hanapin si Atong Ang. Total kasi mayroon naman siyang lookout bulletin, ibig sabihin minomonitor na yung galaw niya. Dapat mayroon nang nakatutok kay Atong Ang para pagkaso nung DOJ para doon sa mga missing sa Bungeros, ready na ang pag-aresto. Hindi yung ngayon, baka hindi na naman yan makita yan si Atong Ang. Mayroon na ngang nagbibigay ng hint ngayon, wala na daw, nagtago na. Kung nagtago na yan, di another na naman nakahihiyan sa gobyerno yan. Parang katulad yan kay Bantag, hindi pa naaaresto hanggang ngayon. Tapos kung si Atong Ang, hindi na naman maaaresto yan. Dapat nung linagayan sa Immigration Lookout Bulletin Order, ELBO, na yan,
sinubaybayan na dapat ng NBI, minomonitor na, para paglabas ng arrest warrant, madali na lang. Ay ngayon mukha ngang hindi. Hindi daw alam kung nasaan na. Sabi ng DOJ, hindi nila alam kung nasaan na. Oh. Kaya masasayang na naman ang dami ng mga wanteds ng mga matitinding kaso na nakakalusot. Masyadong problematic yung natin na kapag may mga kaso ng kriminal, nakakalusot pa rin, nakakapunta sa ibang bansa, tas ang hirap-hirap na pagpabalik. Ganyan din ang nangyari kay Manny Bunuan, sa dating DPWH secretary. Actually, ngunyan yung ngayon. Kahapon yung deadline ni dating DPWH secretary Manny Bunuan. Nagpaalam siyang magbabiyahe siya sa Amerika kasi magpapagamot ng asawa. Pero sa deadline niya hanggang niyang 17 December. Kahapon, wala. Wala. Oh. Nag-anunsyo pa si Vince Dizon, nakakasuhan sila kasama doon si dating DPWH Secretary Manny Bunuan. Kaya lalong hindi na uuwi yun. Parang si Saldico yan. Ganon din itong sila atong tatago na yan. Kaya ang dami lang na nakakasuhan ng gobyerno, wala namang naaaresto. Mabuti na lang nga yung mga officials ng DPWH na nasangkot sa maanumalyang project sa Oriental Mindoro at saka yung mga DPWH officials na na-involve sa maanumalyang proyekto sa Davao Occidental, voluntarily silang nag-surrender. Pero itong mga tulad nito, lalo itong mga bilyonaryo to, kaya nilang gawa ng paraan makalabas ng bansa or magtago kung saan. Kaya dapat nga sana ang gobyerno, yung law enforcement agencies, kasi napakarami nitong dapat maaresto, dapat magdagdag sila ng mga taong naka-assign sa mga may immigration lockout bulletin order na. Dapat yan, doble ang ayun para masubaybayan. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo.